maporma, malakas, matindi. Ito ang Kawasaki ZH2. So andito sa ating harapan ngayon mga boss ang Kawasaki ZH2 Supercharge. Ito year 2022 model. Ito ay may lakas na 998cc 4-cylinder supercharged engine na may lakas na 137 torque at 200 horsepower at 11,000 RPM. 43mm Showa front fork suspension at twin disc Brembo caliper at may tire size na 120 by 70 by 17. Sa likuran naman ay may single pot Nissin caliper at may tire size na 190 55 by 17. Sa headlight naman mga boss ay napakaganda ng headlight na parang alien talaga. So yung headlight niya, yan, full LED. Tapos kung napapansin nyo dito sa gilid, plastic lang siya, part lang siya ng covers niya. Pero dito sa kabilang side mga boss, may function na talaga siya. Yan yung parang sa same sa 25R na parang ram air, pero dito siya patungo sa kanyang supercharger na nakakonect mismo sa kanyang engine. So ayan siya mga boss, no? Parang makikita nyo talaga kasi distinctive yung kulay niya, kulay orange. Napakaganda mga boss. Yan yung dahilan kaya malahalimaw talaga tong motor na to. So sa cockpit view naman tayo mga boss, no? Syempre napaka quality, napaka premium pa din ng kanyang mga buttons. So ito, clutch fluid na, hindi na siya clutch cable. Tsaka meron din tayong reservoir ng brake fluid. Pero napapansin ko, ang lambot ng kanyang brake. Di ko lang sure mga boss, no? Pero pa-feedback na lang kung ganun ba talaga to. Naninibago lang talaga ako mga boss. So syempre, same pa rin siya sa 25R na ride by wire. So wala ka nang makikitang cable dyan mga boss. At ngayon mga boss, buksan naman natin yung kanyang LCD display. So i-on na natin siya. So pagka-on nyo mga boss, makikita nyo yung Kawasaki logo. So ayan mga boss, medyo bago to sa paningin ko kasi wala to sa 25R. Pero same pa rin siya, meron pa rin tong tatlong riding modes, bali apat. So yung unang-una is yung sport, tsaka ito yung road. Tapos pwede din siyang maset as rain. So yung rain medyo nasa 50% yung less ng power output niya. Tapos yung pang-apat is yung rider. So yung rider kung sariling preferences ninyo kung magkano yung power output at yung Kawasaki traction control level. So meron din siyang additional info. Ayan yung lean angle which is wala sa 25R. So pag-usapan naman natin ngayon ang mga special features ng motor na to. Pindutin lang natin tong menu dito sa right hand button, no. So makikita nyo mga boss kung ipe-press natin tong down. So ayan, meron tayong vehicle settings, display, date and clock, service, bluetooth and units. So ayan, so isa-isahin natin to mga boss, no. So mga settings to sa loob ng motor. So unang-una dito tayo sa vehicle settings. So makikita natin yung shift lamp. Ito yung guide kung nakikita natin sa lahat ng motor ng Kawasaki or kahit anong motor kung kailan tayo mag-shift, no? So KQS, ito yung Kawasaki quick shifter. Immobilizer lamp yung nakikita natin sa susian natin, no? Nagbi-blink siya parang sa sasakyan para hindi siya manakaw or maggamitan ng ibang susi. Tapos yung rider mode. So ayan, yan yung nakikita natin sa loob ng vehicle settings. So next naman is sa display. So, pag i-click natin yung menu, so ayan. So, ito yung mode 2. Yung nakikita natin previously dun sa display panel na, yun yung mode 2. So, ibahin lang natin. So, gagawin natin siyang mode 1 para makita din natin yung kaibahan. So, pindutin lang natin mga boss, no? So, exit muna tayo. So, ayan. Ito yung mode 1. So, same siya sa 25R natin. Yan yung nakikita natin sa display ng 25R natin. Yan yung may odometer. Tapos dito may boost temperature. Tsaka yung coolant temperature. So, ayan. Nakikita nyo. Nandyan na rin yung time. So, balik tayo doon sa, sa menu. So, next is yung date and clock. So, usual na din to mga boss, no? So, magsiset nyo yung format. Tsaka yung date, yung time, saka doon yung makikita yun mga boss. So, dito naman tayo sa service. So, ito yung parang service alarm kung
kailangan nyo ng alarm or notification na kailangan na din natin siyang i-change oil. Tapos yung Bluetooth, so meron silang Kawasaki app, yung parang ganun mga boss, no? So nako-connect din to sa phone. Tapos sa exit naman tayo, ito yung units. Click lang natin, ayan. So yung units mga boss, dito makikita yung kung ano yung gusto nyo sa speed, kung kilometers per hour or miles per hour ba. So gagamitin lang natin yung kilometers per hour. So yan mga boss. So balik muna tayo doon sa ano no, sa display. So ibabalik natin siya sa type 2 kasi meron din tong ibang features na wala sa 25R. So i-discuss din natin mga boss. So select lang tayo tapos change tayo to type 2. Ayan. So click natin ulit yung menu sa right hand button, no. So ayan, ito yung type 2 display niya. So ito mga boss, ito yung bagong nakikita natin. Yan yung TH. So, bali tatlo yan. So, unahin muna natin yung TH. So, ano ibig sabihin yan? Yan yung throttle amount na binibigay natin sa motor. So, nakikita nyo mga boss, no, gumagalaw yung throttle meter habang pinipihit natin yung throttle. O, diba? Astig. So, makikita nyo dyan yung amount. So, pag pines nyo naman yung down button sa left hand side natin mga boss, dito. So, yan yung BRK, which is meaning is brake. So, yung brake amount, ayan. So, kung pinipihit naman natin yung brake, so, makikita nyo yung gumagalaw yung brake meter. Ayan. So, next mga boss, press down ulit. Tapos, makikita nyo yung BST. Yan yung boost. Yan yung nakikita natin sa baba, yung kulay orange. Yan yung supercharger niya. So, ito yung panghuli mga boss. Ito yung nakikita nyo, yung blue line. Yan yung on center level natin. Umaangat yan mga boss pagka ano no, pagka nag-aarangkada tayo. So makikita nyo diyan yung level on center level nyo na sa motor. So same rin sa lean angle, no. So meron siyang ganyang mga details mga boss. Astig, 'di ba? So subukan naman nating sumakay sa motor mga boss, no. So ito yung itsura ko sa ZH2. So may seat height ito na 830 mm. Tapos yung height ko naman is 167. So medyo may kabigatan tong motor na to, pero nakikita nyo mga boss, no, tiptoe ako. Kaya medyo pahirapan talaga yung pag-maneuver nito. Pero once na umandar mga boss, kaya din naman nating i-handle. Siguro, no? So ito siya, napaka-pogi mga boss, grabe. Hindi ko ma-explain kung gaano kaganda ang motor na to. At ngayon naman ay paanda rin na natin siya mga boss, no, para madinig na natin yung malahalimaw na tunog nito. So as the moment mga boss, no, meron tayong modified underbelly exhaust. Bali pinagawa to ng may-ari dun sa Cebu. Tapos pinakat lang yung stock, tapos kinabit yung shorty muffler. So i-start na natin. Wow, grabe. Woo! Napakaganda mga boss. Grabe, di ko ma-explain. Sobrang ganda talaga ng motor na to. Ewan ko mga boss. Pero grabe, nagagandahan talaga ako sa motor na to. Wow! Wow, napaka-aggressive talaga ng tunog nito. Wala na, speechless na talaga ako mga boss. Kaya ngayon, subukan naman natin siya sa road. So, i-off na natin siya. Tapos, suot na lang tayo ng gloves. Tapos, go na tayo mga boss, no? Ay, grabe ang ganda mga boss. Sus, ewan ko mga boss, pero parang napapabili talaga ako nito. Ayan, tunog pa lang mga boss, grabe. Sobrang layo sa 25R ko. Sana balang araw magkaroon tayo nito mga boss, no? So painitin lang natin konti bago tayo umalis. Nakasanayan ko kasi mga boss, no, bago ako umalis dapat naka 60 yung coolant temperature. Wala lang, nakasanayan ko lang mga boss. So ayan, let's go. Mararamdaman nyo talaga yung bigat ng motor pagka mabagal kayo mga boss, no? So dapat medyo may speed lang kayo konti para mabalance nyo agad yung motor. So ayan. So bali mga boss, no, bali day 3 tayo sa ZH2. So iniwan sa atin to na may-ari para makapag-testing tayo mga boss, no. Kasi nung nakita kami nung Sabado ng gabi, sabi kasi niya baka daw matipuan ko, swap daw kami sa 25R. Grabe, napakaganda yung handling niya mga boss. Pero ito lang yung kinababago ko talaga mga boss. Malalim yung brake niya eh. Malalim yung brake niya sa harap. Ewan ko, yung
brake lever niya. Siguro may adjustments tong gagawin, hindi ko lang sure. Pero baka ganito lang talaga siya. Ibang-iba kasi siya sa 25R ko. Napakalapit lang yung brake lever clearance nung sa akin. So ito mga boss, may quick shifter na din tsaka auto flip. Teka, subukan na nating mag one hand daw para mapakita ninyo na clutchless na to mga boss. Teka lang, medyo nahihirapan din ako mga boss. Malakas talaga yung motor eh. Yan. Oops, di ko talaga maipatawan mga boss. Sa tuwing nagka-upshift ako, parang nagbuwili yung motor eh. Powerful talaga tong motor na to mga boss. Promise. Hindi ako expert sa mga ganitong motor kaya hindi din ako nagre-risk. Baka mamiyaw tayo mga boss. So sa diversion lang tayo ngayon dadaan mga boss para less traffic, no? Para ma-appreciate din natin yung speed ng ZH2. Pero pasensya na lang mga boss, no? Hindi ko talaga kaya na mag top speed reveal dito mga boss. Sorry pero hindi ko talaga kaya kasi bukod na hindi to sa akin, eh natatakot din ako. Mabilis talaga at malakas tong motor na to mga boss. So chill ride lang tayo. Pakikiramdaman lang natin yung speed ng motor. So ayun nga, according sa may-ari, kaya daw mag top speed ng first gear ng ZH2 to 130 kilometers per hour. Imagine niyo yun mga boss. I guess nasa third gear to fourth gear na siguro yun ng ZX25R. Ang ganda talaga sa motor pag may auto flip, no? Yung wala nang, masarap talaga pakinggan yung bung bung. Ay nako, wala yun eh. Wala yun sa 25R ko, kaya dito mas na-appreciate ko yung motor. Grabe. So sa mga di pa pala nakakaalam mga boss, ang brand new price ng ZH2 Kawasaki is 950,000. Wow. Grabe. Sobrang mahal mga boss. O ayan, nararamdaman ko na yung bigat ng motor. Parang ayaw ko talagang tumigil sa motor na to eh. Parang gusto ko diretso lang tayo eh. Dahil sa bigat nito mga boss. So additional info lang tayo sa ZH2, no? So ito pala ay may fuel tank capacity na 19 liters. Tapos yung kanyang fuel consumption naman, kung panay waswas ka, nasa 12 kilometers per liter ata. Pero according sa research mga boss, no, nag-research din naman ako, ang pinakatipid na nasa data nila is around nasa 20 kilometers per liter pagka nagko-cruising ka daw ng 4,000 RPM lang, which is yun naman yung ginagawa natin ngayon mga boss. Minsan din kasi mga boss, no, nagpa-vary din yan sa weight ng rider tsaka yung power ng motor. Kasi for example, no, sa katulad ko, medyo mabigat na din ako, nasa 83 kilograms na din ako. Tapos yung motor ko na ZX25R 250cc lang. Kahit na i-consider natin na pinakamatipid na inline 4 yung 25R, eh mabigat din naman ako mga boss. So possible na mas more yung fuel consumption niya kesa dito sa ZH2 na hindi siya nahihirapan na dalhin yung weight ko. So may mga ganong considerations din yun mga boss. Ang ganda talaga pakinggan yung supercharger niya, no? Yung nag-whistle habang nag-speed up ka. So sa unahan nito mga boss, no, may mahaba-habang straight road din tayong dadaanan. So subukan natin yung first gear nito. Try lang natin mga boss, no? Try lang. Kasi kung natatandaan ninyo mga boss, no, dun sa previous upload ko nung kakatesting lang natin ito, akala natin di tayo lilipad eh. Yung first gear niya, grabe, napaka powerful mga boss. So pagkatapos nitong intersection mga boss, no, ayan, no, so dito na tayo, straight ahead lang dito mga boss. Ito na yung sinasabi ko sa inyong mahaba-habang straight road din. Medyo kinakabahan ako mga boss. Kinakabahan ako mga boss. Ayan na, alis na yung truck mga boss. Let's go. Wala muna magsasalita ha. Ayan na.
Grabe! Nakakatakot mag-change gear nito mga boss, no? Kahit naka first gear patungo second gear tayo mga boss, parang nagwiwili pa rin yung motor. Grabe, napaka-powerful talaga nito mga boss. Katunayan pa dyan mga boss, no, naka road riding mode lang tayo, hindi naka sport mode. Lalo na siguro pag naka sport mode. Grabe, nakakatakot to, nakakalula mga boss. Butik, natakot pa ako dun. Kala ko tatawid yung nakamotor eh. Kaya nagkaroong isip ako mag-speed up. Grabe, grabe mga boss. Ma-enjoy mo talaga ang power ng ZH2, promise. Grabe, napakagandang motor, solid. Yung response kasi ng throttle niya, ibang-iba sa 2.5R ko eh. Kasi konting pihit mo lang sa silinyador niya, grabe, aangat yung motor mga boss. Mararamdaman mo agad yung kanyang power eh, yung kanyang torque, grabe. Nasisiyahan talaga ako sa motor na to, grabe yung experience ko. Woo! Mukhang mapapabili talaga tayo nito mga boss, let's go! Woo! Ang problema ko lang mga boss, saan tayo kukuha ng 1 million? So additional info lang mga boss, no. So itong ZH2 ng Kawasaki, ito yung super naked hyper sport ng Kawasaki. So meron din itong hyper sport na pure sports bike talaga. Ito yung H2 carbon. Yun naman mga boss, grabe. Kung mas power ito, grabe, yun ang pinaka power talaga mga boss. Kasi meron siyang 247 horsepower mga boss. At saka yung kanyang newton meter of torque is 142. Grabe, yun ang pinaka. Ito pa mga boss ha, ito pa yung nas nakakalula. Ito yung brand new price ng H2 carbon. Tumataginting na 1.9 million mga boss. Grabe, diba? Aray ko. So merong nag-iisang H2 dito sa buong Negros mga boss. Kasamahan natin sa Street Trippers. Yun na lang mga boss, no, hindi tayo active na sa Street Tripper kasi madalas na tayong nakaka-attend ng meeting. Kasi yun nga, kakabago lang, no, tinamaan tayo ng sakit. Kaya yun, hindi tayo nakakapagtambay kasama nila. So merong isa doon na kasamahan natin, no, sa Street Tripper. Siya yung nagmamayari na nag-iisang H2. Shoutout nga pala sa buong Street Tripper, no. Hello sa inyo mga boss, pasensya na kung hindi na ako nakakatambay kasama ninyo. So ulitin na lang mga boss. Alam nyo mga boss, nakaka-proud na maging member ng Street Tripper. Kasi hindi lang kasi puro tambay at puro paporma ng motor eh. Kasi katunayan pa nga dyan mga boss, no, nung kasagsagan ng bagyo, yung mga nasalanta ng Kanlaon, tinulungan nila mga boss, no. Marami din silang natulungan, nagtulong-tulong sila para magbigay ng mga pagkain, mga tubig doon. So grabe, nakaka-proud maging Street Tripper, member ng Street Tripper mga boss. So ngayon mga boss, no, pag-usapan naman natin yung comfort sa motor na to. Actually mga boss, no, nung Saturday night, nung kagamit lang natin sa may-ari nito, pinatesting tayo doon kasama yung partner natin. Ang sabi naman ng partner ko, napaka-comfortable niya daw kasi hindi na siya nauusog paharap. So, tapos straight upward din yung sitting position niya. So, sa tingin ko, it is a good sign mga boss, no? Napapahiyagan tayong bumili nito in the future. Kasi wala tayong pera. Tapos naman sa akin mga boss, no, okay din naman siya sa akin kasi so far sa ganito katagal nating paggamit ng ZH2, wala naman akong nararamdamang ngalay o sakit sa katawan mga boss compared doon sa ZX25R ko. So super goods to sa para sa akin, sa riding comfortability. Okay na ako dito mga boss. Sadyang ganito talaga mararamdaman mo pagka nakasakay ka ng mga naked bikes mga boss. So mga boss, no, malapit na tayo sa end ng diversion road. So I guess panahon na para isauli na natin to sa owner. So bye bye na ZH2. Bye bye na. So ngayon mga boss, no, pabalik na tayo patungong Dumaguete. So isasauli na natin tong ZH2. Grabe, sobrang saya ko mga boss dahil at least kahit ganun mga boss, no, merong taong
nagbigay sa atin ng opportunity na matesting ang ZH2. Wala akong masabi sa motor na to mga boss. Sobrang ganda mga boss. Yun lang, may mga negative lang siguro akong masasabi. Hindi siya goods para sa nagbabalak ka, no? Ito yung magiging first big bike mo. Kung afford mo to. Siguro para sa akin mga boss, hindi siya ganon ka-friendly. Or hindi talaga siya friendly dahil sa tindi ng kanyang power ng mga boss, no, sa kanyang specifications. Although busog siya sa mga features ganon mga boss, pero kung balak mong maging first big bike to, tapos beginner ka katulad ko, parang hindi ko masasabi na ito yung first choice mo mga boss. So dapat siguro, or suggestion ko naman mga boss, suggestion lang, mas okay na mag-umpisa ka muna sa maliliit. Kasi ganun din ako mga boss eh. Kung siguro hindi ako nakasubok dun sa ZX25R ko, malamang wala akong idea kung gaano kalakas itong ZH2. Hindi pa pwedeng diretso ZH2. Although meron din naman tayong past experiences nung sa Z9 tsaka sa R6, ganun mga boss. Pero suggestion ko lang mga boss, no, kaya mas mainam na mag-umpisa tayo sa maliit hanggang sa paunti ng paunti mag-upgrade lang tayo. So yun, kasi hindi rin biro yung bigat ng motor na to mga boss. Dito sa traffic mararamdaman mo talaga yung bigat kasi napakabagal ng tulin mo. So yun din yung isang factor na dapat mai-consider, yung weight. Actually mga boss, nakakabilib lang eh, no? Kasi yung may-ari nito, ito yung first big bike niya. Actually meron siyang sport bike before, tapos binenta niya. At least din meron siyang nakuhang ideya mula doon bago siya nag ZH2. So malaking tulong na din yung yung pag-upgrade mo. So nagsimula ka sa maliit, ganun. So paangat ng paangat, ganun. So ang tanong ngayon mga boss, no, so payag ba ako na i-swap to sa ZX25R ko? So para sa akin naman mga boss, wala akong problema sa motor na to mga boss, pero sa experience ko sa motor na to, parang hindi pa ako ready para sa ganitong motor mga boss. Ang gusto ko lang kasi mga boss, no, na yung power na gusto ko lang munang ma-experience, yung kaya kong i-handle, kaya kong ubusin, yung power na masasayahan talaga. Kasi itong ZH2, grabe lumagpas lang talaga sa kapasidad ko mga boss, no, na para sa akin walang masyadong experience. So mas okay na di muna siguro ako mag ZH2. Siguro dapat lang, gaya ng advice ko sa inyo, no, na mag-uumpisa muna ako pabalik pababa, tapos nagsimula tayo ngayon, tama, nagsimula tayo sa ZX25R. Yun lang masasabi ko dito mga boss. Although napakaganda ng offer ng may-ari sa akin ito mga boss, grabe, napakaganda, napakabilis kausap niya mga boss. Ganun talaga yung may-ari nito. Grabe, napakabait, napakadaling kausap mga boss. Nagagandahan ako sa offer niya. Yun nga lang, parang hindi pa ako ready sa ZH2 mga boss. Grabe, hindi pa ako ready dito. So ngayon mga boss, no, nasa downtown area na tayo ngayon. So bago natin to isauli, meron lang akong practice lagi na ginagawa sa tuwing pinapahiram tayo ng motor. Numero 1, dapat isauli natin yung motor na pinahiram sa atin ng full tank. Kahit na pinahiram sa atin yun na hindi full tank, dapat isauli talaga natin na naka full tank. Kasi yun yung dapat na maging simbolo ng ating pasasalamat sa tiwala na binigay sa atin ng may-ari. So pangalawa mga boss, kung pwede nyo namang isauli na dapat sobrang linis na ng motor. Yun nga lang mga boss, no, yun sana yung gagawin natin. Pero ngayon alanganin tayo sa oras, kaya ipapa full tank na lang natin to. Kung meron man tayong opportunity na magbibigyan tayo ulit ng chance na mahiram tong ZH2, ililinisin na natin to, tapos sabay na din natin ng detail, no. So yun na mga boss. So liko na tayo dito, papa full tank lang natin to sandali. Oh grabe, hindi ako napagod sa paggamit ng motor na to, pero yung tindi ng init, yun yung nakakapagod mga boss. Grabe, ang init na talaga ngayon, no.
Ito pa isa, no? Yung kinakakatakot ko yung pagliko ng motor na to kasi tiptoe tayo dito tapos mabigat pa. So currently mga boss, no, yung motor may 2 bars na lang natira. Actually, pinagas na din natin to kahapon. Pero ngayon 2 bars na lang yung natira. So okay na. Ngayon, ayan. Full tank na siya mga boss. Start na natin. So, ganun tayo parate mga boss, no? Sa tuwing pinapahiram tayo ng motor, gawing ugali natin yung ganun mga boss. Kung sakaling pinahiram tayo ng motor, dapat isauli nating malinis. At saka, kung hindi man malinis, dapat full tank. Yun lang dapat na practice mga boss. Nahihirapan akong sumingit sa motor na to. Sige, sige ma'am, labang. So ngayon mga boss, malapit na talaga tayo sa garahe ng may-ari. So yun, parang nafe-feel ko na mga boss, no? Yung pagka-miss ko sa ZH2. Although pwede din naman natin tong bisitahin always kasi tropa din naman natin yung may-ari. So yun lang, makikita at makikita pa rin natin si ZH2. So yun lang mga boss, no? So hanggang dito na lang tayo sa vlog natin tungkol sa ZH2. So sana marami kayong natutunan at masaya kayo. So kung kayo may nanatili hanggang sa mga oras na ito at nanatiling nanonood, maraming salamat sa inyong pagsuporta mga boss, no? So ako'y nasasayahan naman na ma-share ko sa inyo yung experience ko sa halimaw ng motor na to, itong ZH2. Grabe yung experience ko mga boss. So yun lang. Ito ulit si Vince Villaros, no? Laging nagpapayo sa inyo, laging alerto sa daan para iwas disgrasya. Okay? Bye bye sa inyo mga boss. Ingat. See you next time.